Noong 1985 sa Glen Ellen, Illinois, isang dalaga ang nagpasyang lumabas sa bahay para bumili lang sana ng grocery sa malapit na tindahan. Ilang kilometro lang ang layo sa kanilang tahanan. Ang nakakabahala ay hindi na siya nakabalik. At isang inosenteng tao pa ang nasira ang buhay matapos na pagbintangan sa krimen, inakusahan at nakulong. Sa loob ng 30 taon, naging misteryo ang kasong ito at nabauna sa limot. Ngunit taong 2015, isang nakakagulat na katotohanan ang natuklasan ng pulisya at ng pamilya. Tunghayan natin ang solved mystery case ni Christy Wesselman. Si Christy Wesselman ay pinanganak noong 19 ng Abril 1970 sa lungsod ng Glen Ellen, Illinois. Lumaki siya doon na kasama lang ang kanyang ina, isang kapatid na babae at dalawang nakakatandang kapatid na lalaki. 1970s ay kabilang pa ang Glen Ellen sa mga pinakaligtas na lungsod at minimal pa lang ang naitalang mga krimen. Kaya karamihan sa mga kabataan nila noon ay panatag lang na gumagala o namamasyal sa labas. At isa na nga si Christy na nasanay ng lumabas na mag-isa lang, lalo na't pamilyar na siya sa lugar. Sa paaralan naman ay aktibo din siya na estudyante. Pinahanga pa niya ang kanyang mga guro sa angkin niyang talino at skills. Nakikilahok siya sa mga volleyball games. Bukod doon, napili din siya bilang vice presidente sa kanyang classroom. Kaya kabilang siya sa mga popular na estudyante sa kanilang paaralan. Ang nakakalungkot, isang trahedya ang babago sa kapayapaan sa Glen Ellen na magiging bangungot para sa lahat ng mga kakilala at pamilya ni Christy. Nangyari ang insidente noong 15 anyos na si Christy, taong 1985. Buwan ng Hulyo nang kumuha ng summer class si Christy. Hindi siya mabisyo na dalaga. Kaya nasanay na ang lahat sa routine niya na nasa bahay lang, nasa paaralan, o di kaya ay namamasyal kasama ang mga kaibigan. Ngunit noong 11 ng Hulyo, nang bigla na lang siya naglaho na parang bula. Bandang 3:30 ng hapon nang nakauwi sa bahay ang dalaga galing sa paaralan. Silang dalawa lang ng ina niyang si Sandy Wesselman ang naiwan sa bahay. Pero naisipan ni Christy na bumili sa labas ng grocery, lalo na ang soda at tsokolate, para sa kanilang mag-ina. Tansya ng kanyang ina na makakauwi na si Christy pagkatapos ng ilang minuto, since malapit lang ang tindahan sa kanilang bahay. Kaso ang ilang minutong paghihintay ng ginang ay naging 1 oras na. May pag-aalala man ay nagbakasakali pa rin si Sandy na baka nakasalubong lang ni Christy ang mga kaibigan niya. 1980s ay wala pang cellphone, kaya di makontak ni Sandy ang anak upang alamin ang lokasyon nito. Kaya nabalot na lang sa pag-aalala at haka-haka ang ginang sa posibleng lokasyon ng anak. Wala siyang magawa kundi maghintay na lang sa bahay ng ilang oras. Ngunit pagkaraan ng ilang oras ay wala pa rin si Christy. Tumawag na din siya sa mga tahanan ng mga kaibigan ng anak. Doon niya nalaman na hindi pala kasama ni Christy ang mga kaibigan niya. Kaya nagpasya na si Sandy na tahakin ang daan patungong tindahan upang hanapin si Christy. Kaso bigo din niya itong mahanap. Kaya nagpatulong na sa paghahanap si Sandy sa kanyang mga kakilala at mga kamag-anak. Ngunit bandang hating gabi, nang hindi pa rin nila natagpuan ang dalaga, ay dumulog na sila sa istasyon ng pulisya at nag-resume sila sa paghahanap. Unang inimbestigahan ng pulisya ang kilos ni Christy mula sa bahay papuntang tindahan. Nagtanong-tanong na rin sila sa mga staff at isang kakilala na clerk ang nakapagbigay ng mga impormasyon. Ayon nito, pumasok nga sa tindahan si Christy, ngunit wala siyang nakitang ibang kasama nito. Masaya pa nga daw lumabas sa tindahan ang dalaga at hindi din niya nakita na nasa mapanganib ito na sitwasyon noong oras na iyon. Sa pamamagitan ng impormasyon ng clerk ay nagduda ang mga pulis na maaaring napahamak si Christy paglabas na niya sa tindahan. Gaya bumuo pa sila ng malaking search party upang hanapin ang dalaga sa buong lungsod. Kaso umuwi sila na bigo at wala silang nakuhang bakas o mga clues na makakapagturo sa lokasyon ni Christy Wesselman. Kinaumagahan, inulit nila ang paghahanap.
This time pinag-aralan na nila ang bawat daan sa buong lungsod. At naghanap pa sila ng posibleng shortcut na tinahak ng dalaga pauwi sa bahay nila. At isang ang officer ang nagsuggest na doon sila maghanap sa isang shortcut na puno ng mahaba at makapal na damo. Malapit lang sa residential area. Balita nila, madalas daw itong daanan ng mga residente upang di nila makasalubong ang mabigat na trapiko sa lungsod. Kaso masyadong malawak ang bahaging yon, kaya naabutan pa sila ng ilang oras doon bago nila napansin ang isang sulok kung saan nakita nila ang isang umbok na animoy isang basura. Ngunit nang ito'y kanilang nilapitan, napagtanto nila na isa pala itong taong nakabulagta. Batay sa nakita nilang larawan mula sa pamilya, nakumpirma nilang ito nga si Christy Wisselman. Agad nila itong dinala sa coroner for examination. Nagpakalat na rin sila ng forensic team sa naturang lote. Pero isa pa rin pala isipan kung paano ito nangyari kay Christy. Dahil masyadong mautak ang suspect. Kahit katiting ng bakas at ilan pang mga ebidensya, ay wala silang nakita sa crime scene. Batay naman sa autopsy report, nakitaan si Christy na may 8 saksi mula sa isang matulis na bagay. Kasunod nito, nakitaan din siya ng mga ebidensya na siya ay nakaranas ng SA sa suspect. 1980s ay nasa infancy stage pa ang DNA analysis at di pa ito gaano reliable na magagamit sa investigasyon. Kaya itinabi muna ng pulisya ang mga DNA sample at naghanap pa sila ng karagdagang clue sa kaso. Isang mahalagang detalye naman ang nai-report ng ina ng biktima na si Sandy Wisselman. Ayon kay Sandy, palaging suot-suot ng kanyang anak ang perlas na singsing. Kaso missing na ito noong natagpuan nila si Christy. Dahil dito, nag-utos ang head investigator na ipasuri ang mga ahensya sa lungsod upang maimbestigahan nila at matrack ang sinumang magsasanla na hinihinalaan nila na maaring suspect kay Christy. Para sa mga investigador, masyadong bizarre ang kasong ito dahil wala man silang nakuhang physical na ebidensya, walang nakarinig sa komosyon at walang saksi. Kahit na ang crime scene ay madadaanan lang ng mga tao at malapit lang sa residential area. Iba't ibang theory naman ang inilatag ng mga pulis kung paano ito nangyari sa biktima. Una, posibleng sinundan si Christy ng suspect mula sa tindahan hanggang sa loteng iyon. O posible din na nakasalubong ni Christy doon ang suspect at biglaan siyang hinila papasok sa makapal na damo. Pangatlong theory ay maaaring kilala umano ni Christy ang suspect. Kaya lahat ng mga lalaking kakilala ng biktima ay sinailalim rin sa investigasyon. Pati mga residente na mayroong mga violent criminal history ay kanila ding inimbestigahan. Kaso wala din sila nakuhang mga ebidensya. Umabot na ng ilang buwan na wala pa rin progress ang investigasyon hanggang lumipas na ang 3 taon at isang inosenteng tao ang mapagbintangan, aakusahan at makukulong. Sa panahong ito, ang DNA analysis, di pa man gaanong upgraded, ay nakilala na bilang potensyal na ebidensya sa mga kaso. Kaya nag-utos ang otoridad na isailalim sa DNA analysis ang mga DNA samples ng mga naging potential suspect noong nagdaang investigasyon. At halos lahat pumayag sa examination. Pero ang mga samples nila ay di rin nag-match sa mga ebidensya na nakita sa crime scene at sa biktima. Kaso isang tao ang tumangging magbigay ng kanyang DNA samples, kaya siya ay naging sentro ng investigasyon at napagdudahan. Ito ay nakilalang si Dana Henry, 34 anyos na residente malapit sa crime scene. Isa siya sa mga potential suspect na tinanong noong kasagsagan ng unang investigasyon, kung saan mariin niyang tinanggi ang alegasyon at magbigay ng kanyang DNA sample. Dahil para kay Dana ay di pa masyadong maaasahan ang DNA testing. Pero dahil sa pagtanggi niyang magbigay ng sample, kaya mas lalo siyang naipit sa investigasyon. Ang otoridad naman ay nag-acquire na rin ng court order upang legal silang makakuha ng DNA sample kay Dana Henry. Kaya si Henry ay formal nang humarap sa court hearing, kung saan patuloy niyang pinapaintindi sa lahat na siya ay inosente. Kalaunan nabigyan siya ng contempt of court dahil sa disobedience niya sa court order, kung saan naging balakid ito sa administration of justice. Kaya si Henry ay pansamantalang kinulong ng ilang araw.
Doon na siya pumayag na magbigay ng kanyang DNA sample upang makalaya. Sa huli, hindi rin ito nagmatch sa nakuhang ebidensya. Dahil sa paratang sa kanya, hindi na maibabalik pa ang lahat kay Dana Henry. Tinalikuran siya noon ng kanyang mga kaibigan at mga kakilala. Gumastos pa siya ng higit 50 mil na dolyar sa mga legal fees at nasanla pa ang kanyang bahay. Makalipas ang mga taon, maraming false report ang natanggap ng pulisya. Kaya mas lalong naging komplikado at misteryoso ang kaso ni Christy Wesselman. Kaya muling nabaon sa archive ang kasong ito at naging isa sa mga longest cold case sa Illinois. 3 dekada na ang nakalipas at nagretiro na ang mga investigador na naghandle noon sa kaso ni Christy. Akala ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang inang si Sandy, ay mawawala na siya sa mundo na hindi man lang nakamit ang hustisya para sa anak. Isang araw binulabog sila sa isang nakakagulat na katotohanan. Nakatanggap ang pamilya ng mensahe mula sa FBI regarding sa DNA analysis. Ang nakuhang sample mula sa crime scene ay nagmatch daw sa isang profile na kaka-upload pa lang sa database. Ibig sabihin, ang sinumang taong ito ay bago pa lang nadakip dahil sa ibang krimeng nagawa. Kinuhaan ng sample saka in-upload sa database ang kanyang DNA, kung saan positibo sa nakuha nila sa crime scene ng biktimang si Christy Wesselman. Ang DNA sample ay pag-ari ng isang 62 years old na lalaki na kilalang si Michael Jones. Na-upload ang kanyang sample sa FBI database dahil isinuplong pala siya ng kanyang sariling asawa dahil sa domestic violence. Kumbaga ayon ng ilan, naging sakripisyo ang kanyang asawa upang mabigyan ng liwanag ang nakakagimbal na sinapit noon ni Christy. Matapos nila na-trace ang pangalan ni Michael Jones, ay sa kanila nahalungkat ang ilan sa mga nakakagulat na personal background ni Michael. Nagkaroon na pala ng ilang criminal record si Michael bago pa ang sinapit ni Christy. Mid-1970s nang nagkaroon siya ng kasong assault sa isang babae. Ngunit sa ibang kadahilanan ay hindi natuloy ang kaso niyang ito. At pagkalipas ng isang taon mula nito, nagkaroon na naman siya ng kasong assault sa isang 27 years old na babae. Nadakip noon si Michael sa pagkakasala niyang ito at nabigyan ng parusa ng 10 to 20 years. Kaso maaga siyang nakalaya sa kadahilanan na nagpapakita siya ng good behavior sa loob ng bilangguan. Nakalaya si Michael noong 1983, 2 taon bago ang trahedya ni Christy. Sa panahong iyon, hindi pa naisabatas ang compulsory na pagbigay ng DNA sample ng mga convicted criminal. Kaya sa mga past conviction niya, hindi na-upload sa DNA database ang kanyang sample. Kaya hindi na-trace noon ang kanyang profile during sa initial DNA analysis ng case ni Christy Wesselman. Ayon pa ng ilan, pure luck ang pagsuplong kay Michael ng kanyang asawa. Dahil kung hindi ito nangyari, malamang mababaon na sa limot ang case ni Christy. Si Michael ay hindi kilala ng pamilya ng biktima, lalo na ng mga residente sa lugar nila Christy. Kaya theory ng mapulis dahil isang motorcycle rider noon si Michael at madalas bumibisita sa mga kamag-anak at kakilala sa iba't ibang lugar. Posible noong 1985 ay nandoon siya sa Glen Ellen at nataon na si Christy ang natipuhan ni Michael. Nadismaya naman ang pamilya ni Christy, lalo na ang inang si Sandy, sa mga opisyal na nagpalaya noon kay Michael. Ayon pa ng ginang, kung hindi lang sana maagang nakalaya si Michael noong 1983, ay malamang hindi niya makakaharap at mabibiktima si Christy. September 18, 2015, nang opisyal ng sinampahan ng kaso si Michael Jones related sa case ni Christy Wesselman. Obviously, dininay ni Michael ang aligasyon sa kanya. Wala daw kredibilidad ang DNA analysis at wala din daw siya maalala na ginawa niya ang krimen kay Christy. Isinusulong naman ng prosecution na bigyan ang akusado ng life sentence. Ngunit lumipas pa ang 3 taon bago opisyal nagsimula ang trial ni Michael. Taong 2018 nang tumanggap siya ng guilty plea deal, kapalit ng lighter sentence. Sa huli nabigyan siya ng 80 years imprisonment na may posibilidad sa parol bago ang taong 2095. Malayo pa ang panahong iyon. Sa madaling salita, tatanda na siya sa kulungan at malamang doon na magtatapos ang kanyang buhay. At dito nagtapos ang misteryo sa kaso ni Christy Wesselman.
Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Bridge Paul, Nene Habasa from Cubao, Quezon City, Stella Perez, Rizal Donor, Mashali, Christina Marie, Vince Tiston, Ravid Avaj, Thelma Kali from Saudi Arabia, Bilog Maldita, Job Abrogar, Maria Florence de la Cruz, Kim De Jesus, Arnel Montes, Ray Vargas, Liza the Explorer from Netherlands at Mixer.